Good morning guys. This is Unos Vlog. Actually gusto ko nang palitan yung Unos Vlog ng Yay Vlog. So sa mga naghahanap sa akin yan kung bakit hindi na ako bumabiyahe ng Lalamove, opo, talagang hindi na ako bumabiyahe ng Lalamove dahil nandito na ako sa Palawan. So matagal na po kami dito. Actually po 7 months na po kaming nandito sa Palawan sa kadahilan ng madami pong dahilan kaya kami napadpad dito. So ayoko na sana tong ikwento kasi gusto kong tahimik na lang. Kaso ang dami pong nag-chat sa akin kung bakit hindi na daw ako bumabiyahe kay Lalamove. Yes po, hindi na po talaga. Yung puton ko pinahatak ko na dahil hindi ko na kaya. Actually napabayaan talaga siya dahil nagkasakit nga si Mrs. At ilang buwan din akong hindi nakapagbiyahe that time. At yun, kaya nagdesisyon ako na pahatak ko na lang. At kung hahanapin yun man po sa akin si Mrs. Nakakalungkot, kaya lang ganun talaga yung totoo. So wala na po si Mrs. Kinuha na po siya sa akin ng Panginoon. Matagal niya din pong tiniis yung sakit niya, so hindi ko nasasabihin ko anong sakit niya. Ayun, hanggang ngayon masakit pa din. Actually ayokong umiyak ngayon kasi naka-vlog nga ako. Totoo lang, hindi ako nagpapakita kahit kanino na umiiyak ako. Ako at si Lord lang nakakaalam nun. So yun, kung hindi lang ako nakakilala sa Panginoon, malamang sumunod na ako kay Mrs. Yan ang totoo. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil namulat ako na nakagisnan ko ang Panginoon. At yun, siya nagpapalakas sa akin ngayon, siya nagpapatibay sa akin ngayon sa lahat ng pagsubok na ito na pinagdadaanan ko. So yun, yung tatlong anak ko nasa bahay, inaalagaan ng magulang ko, at papasok sa school. Ay. At gusto kong magpasalamat sa magulang ko dahil tinutulungan nila ako sa sitwasyon ko ngayon. Malaking tulong sa akin na sila nag-aalaga sa mga anak ko dahil tatlo nga sila. At ito lang masasabi ko, hanggat nandyan ang mahal nyo sa buhay, asawa nyo, magulang nyo, mga kapatid nyo, pahalagahan nyo, bigyan nyo ng pansin mga anak nyo, kasi once na dumating kayo sa sitwasyon na ganito, napakasakit talaga. As in, tinalo nito yung nakipaghiwalay kayo dahil sa nagkasala yung isa sa inyo. Madali lang maghanap pag ganun. Pag ganito, iisipin mo na lang na tama na, okay na ako sa ganito na mag-isa ako. Napakasakit ng ganitong sitwasyon. Kaya lang, dahil sa kilala ko ang Panginoon at siya ang nagbibigay ng lakas sa akin at nagtitiwala ako sa kanya dahil may pangako siya sa atin Kaya eto, nagpapatuloy ako. At iniisip ko din yung tatlong anak ko. Napakabata pa ng mga anak ko. Si Uno, Taya, si Yumi. Actually pag hinahanap nila yung mama nila sa akin, wala akong maisagot. Hindi ko alam kung paano ko sila sasagutin. Nawala na si mama nila.
naisip ko lang na napakaiksi pala talaga ng buhay ng tao, ano. Ngayon malakas ka, hindi natin alam kung bukas babangon pa tayo. Hindi natin alam kung hihinga pa tayo bukas, kung hindi bukas o baka mamaya. Hindi natin alam ang buhay talaga. So ang Panginoon lang nakakaalam. At yun, unahin natin ang Panginoon. Kung busy ka, tigil mo na yan. I mean, pwede kang magpaka-busy, kaya lang unahin mo pa din ang Panginoon. Dahil lahat naman yan, lahat ng pagod natin dito, lahat ng ipon natin, kayamanan, hindi natin madadala sa langit yan. Napatunayan ko yan kay Mrs. Napakasipag ng asawa ko. Halos ayaw na matulog, ayaw na magpahinga, gusto kumita, gusto ganito, dahil gusto niya maayos ang kinabukasan namin. Kaya lang ang bumalik naman ay sakit. Yung nawala siya, hindi kahit piso wala siyang nadala. Ganun ang buhay ng tao. Kaya hanggat may buhay pa tayo, hanggat may chance pa na magbago, baguhin natin yan. Ayusin natin ang buhay natin, tanggapin natin ang Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Wala nang iba. Wala nang ibang Diyos, wala nang ibang makakapagligtas sa ating kundi siya lang. Yan ang totoo. At yan ang nasa loob ko ngayon, na wala akong ibang pagkakatiwalaan. Bagay, mula pa naman noon nung bata pa ako, nasa kanya na talaga ako. I mean, sa kanya lang ako nagtitiwala talaga. Wala nang iba. May time lang na napalayo ako sa kanya, na sinubok ako. Kaya lang, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi tinanggap niya pa din ako. Kaya ang masasabi ko sa ganitong sitwasyon ko, hindi ko siya i-curse. Sasabihin ko, napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Alam ko may dahilan siya, alam ko may plano siya sa buhay ko, sa buhay namin ng mga anak ko. Kaya sa kanya lang ako magtitiwala, wala nang iba. Kaya ako, kung mamatay man ako ngayon, sa kanya lang ako. Ganun ang faith ko sa kanya ngayon. Kaya ano pang hinihintay nyo, guys? Tanggapin nyo ang Panginoon. Kilalanin nyo siya na yung tagapagligtas. Wala ng iba. Dami ng ano ngayon, digmaan, mga bagyo, baha. Yan na yan, simula na. Malapit na ang Panginoon dumating. Yan ang totoo. Kaya gusto kong sabihin sa inyo na nakayawi tayo magtiwala. So hanggang dito lang ang vlog ko, at sana ay support niyo pa din ako, ang YouTube channel ko.